ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Minsan darating sa buhay natin na sapilitan tayong kakalas mula sa mga taong inakala nating makakasama natin na hanggang wakas. Wala tayong ibang kailangan papadudot na patunayan sa mga panahong yon. Ikaw, kabarangay, naranasan mo na bang kumalas? Kahit alam mong gusto mo pang kumapit hanggang sa wakas. Dear Papa Dudut, ako nga pala si Lori, 35 years old at gusto ko lamang i-share sa inyo ang kwento namin ng dalawang kaibigan ko. Sina Lisa at Lydia, mga tinuturing kong best friends mula pa pagkabata. Kaidaran ko lang din sila at parehas pa kami ng kaarawan. Magkakapit-bahay din kami mula pagkabata. Nang makapagtapos na kami ng pag-aaral ay nagpasya kaming magsama-sama na sa iisang apartment dahil parehas din lang ang opisinang pinapasukan naming tatlo. Ganon kami ka-close na wala na kaming ibang gustong maging kaibigan kundi ang bawat isa na lamang. Pakiramdam nga namin nabuhay na kami dati bilang magkakapatid. At binigyan kami ulit ng chance ng dakilang lumikha para magkaroon ulit ng panibagong buhay bilang magkakaibigan naman. Matatag ang friendship naming tatlo. Totoong hindi naman perpekto ang relasyon namin sa isa't isa pero mabilis lang naming maayos kung magkakaroon man kami ng gusot o hindi pagkakaintindihan. Halos parehas nga rin po kami ng mga nangyari sa buhay at mga relasyon namin. Hindi namin yon sinasadya ha, bigla na lamang kapag mapagkukwentuhan malalaman naming pare-parehas kami halos ng mga nangyari sa araw namin o sa mga importanteng ganap sa buhay namin. Kaya lagi rin kami nagsishare at nagkukumparahan ng mga araw namin dahil natutuwa kami na may kaparehas kami ng nangyari sa buong araw. Doon kami nakahanap ng comfort lalo't malayo kami sa mga pamilya namin at tanging bawat isa na lamang ang aming nakakapitan, lalo tuwing nakakaramdam kami ng lungkot. At kung usapang lungkot lang din naman, dito ko nasisimula ng nangyari sa kwentong isishare ko sa inyong lahat, Papa Dudut. Sabay-sabay kaming nawalan ng karelasyon nito lang nakaraan. Naalala ko nakakauwi ko ng bahay ng madatnang ko si Lisa na umiiyak sa aming sala. Hiwalay na sila noon ng boyfriend niyang si Mark. Papa Dudut. Hindi na talaga kayo magkakabalikan ni Mark, Lisa. Paano ba magkakabalikan bumili na nga siya ng engagement ring para sa bago niya? Kakahiwalay niyo pa lang? Gusto na niya magpakasal sa iba? Alam mo ba, after niya akong hiwalayan, tsaka niya ako tinanong kung mahal na raw ba yung 1K na engagement ring. Kasi nakabili na siya para sa bagong girlfriend niya. 1K ang inabot, hindi pa kasama shipping fee. Ang kapal din pala ng mukha niya, no? Bakit ka pumayag na pag-usapan niyo yung tungkol dyan sa bago niya? Kasi nga, ako nag-volunteer na maging magkaibigan pa rin kami kahit wala na kami. Nagulat na lang ako nung bigla niyang inamin na may bago na siya at gusto na raw niyang pakasalan. Kasalanan mo rin naman pala. Bakit kasi nag-volunteer kang maging kaibigan niya? Wala ka bang awa sa sarili mo? Nakapagkaibigan lang naman ako sa kanya para kahit papano, hindi ko maramdaman na nawala siya sa buhay ko. Mas lalo nga siyang nawala sa'yo dahil dyan sa ginawa mo. Ayan na yung katotohanan, sinampal ka na. Hindi ka na talaga niya mahal at nasa piling na siya ng iba. Sige, idiin mo pa. Sorry naman kung kailangan kong idiin sa'yo yan. Girl, gusto kong idiin mo talaga sa akin yan para matauhan na ako. Lisa, Lori, Lydia, okay ka lang ba? hindi. Nag-uusap lang kami ni Lisa kasi kakahiwalay lang niya kay Mark. Hiwalay na rin kami ni Tony. Ay, hala, same. Kakahiwalay lang namin ngayon. Kaya nga, same.
kayo nagkahiwalay ni Tony? Hindi na raw niya kaya ang LDR. Taga Quezon City ka, taga Makati naman si Tony. Anong ruler ginamit niya para sabihing LDR yon? Ang hirap na raw mag-commute ngayon eh. Naiintindihan ko naman siya. Inflation daw. Wow, gets niya ibig sabihin ng inflation. Nakaka-proud. So pumayag ka na lang? Nung una sabi ko okay. Kala ko payag ako eh. Tapos nung nakasakay na ako sa bus pa uwi, biglang nagbago isip ko. Tinawagan ko siya habang nasa bus ako. Tapos sabi ko ayoko palang magkahiwalay kami. Anong sinagot niya? Touch move na raw! Hayaan mo na yon, Lydia. Tama naman siya. Touch move talaga. Buti ka pa, Lori. Going strong kayo ni Rico. Pwede bang wag mo munang papuntahin dito si Rico, Lori? Makaiwas lang kami sa inggit. Tsaka mo na padalawin dito si Rico kapag nakamove on na kami ni Lisa. Huwag kayong mag-alala. Hindi na siya dadalaw dito. Pansamantala lang naman habang hindi pa kami nawawala ng pait sa budhi namin. Join na lang din ako dyan sa pait ng budhi nyo. Ha? Hiwalay na kami ni Rico. 2 buwan na. Ano? Mga to? Broken na nga. Bingi pa. Teka, bakit ngayon mo lang sinabi sa amin? Siguro kasi di pa nagsisingkin sa akin na hiwalay na kami. Lori, halos 10 years din kayo ni Rico. Kaya nga di ganun kadaling tanggapin yun eh. Bakit ba kayo nagkahiwalay? Okay lang bang di ko muna sabihin? O sige, pero Lydia, alam mo ba kung bakit kami nagkahiwalay ni Mark? Bakit? May bago na siyang girlfriend at tinanong pa niya ako kung mahal na raw ba yung 1K para sa engagement ring kasi yun ang nabili niya sa bagong GF niya. Kasama na shipping fee? Hindi pa raw. Ay nako, ako yan dapat 10K engagement ring na bibilin sa akin. Ang mahal naman nun. Kasi kamahal-mahal din naman ako, no? Nagkatawanan pa kaming saglit habang pinag-uusapan ni Lisa at Lydia kung magkano ba dapat ang engagement ring. Napangiti na lamang din ako habang pinagmamasdan na nag-argumento ang dalawa sa halaga ng singsing. Bihira rin ang pag-singit ko noon sa usapan nila dahil gusto ko lang silang tingnang dalawa na parang nakalimutan pansamantala na kakahiwalay lang nila sa mga karelasyon nila. Sila rin naman kasi ang nakasama ko noong time na nagkahiwalay kami ni Rico. Sila din ang nagpatawa sa akin, sila din ang nagpawala kay Rico sa isipan ko. Ang kaibigan or kaibahan lang dati, hindi nila alam ang pinagdadaanan ko. Naitago ko naman ng maayos yon sa kanila. Hindi lang talaga ako ready dati na pag-usapan ng tungkol sa amin ni Rico dahil umaasa akong magkakaayos pa kaming dalawa. Kaya lang nung nakausap ko sina Lydia at Lisa ay na-realize ko na dapat na akong magpakatotoo, wala na sa buhay ko si Rico at yon ang realidad na kailangan kong panghawakan para magpatuloy na ako sa buhay ko. Masasabi kong ang hiwalayan ng mga kaibigan ko sa karelasyon nila ay nakatulong sa akin para magpatuloy na ako sa nasimulang wakas ng kwento namin ni Rico. Matapos ang nakakatawang kwentuhan tungkol sa engagement ring ay nagpa siya kaming manood ng pelikula tungkol sa pag-move on. Nagkatawanan, nagkaiyakan at sa dulo ay may na-realize kami sa mga sitwasyon namin. Napabili tuloy kami ng beer sa tindahan. Pinipilit pa nga namin na pagbuksan kami ng tindahan kahit alanganing oras. Nagdagdag na lamang kami ng 50 pesos para sa abala. Nagluto kami ng instant noodles at pinainit ang nabili naming monay at saka nagsimula na kaming mag-inuman papadudot. Halo-halo ang naging emosyon namin habang bumababa ang alak sa sikmura namin. Sinisisi pa namin ang pinainit naming monay dahil sa mixed emotions namin ng gabing yon. Hindi naman kami masyadong nalasing kaya nang iramdam namin na mas lalo kaming nalulungkot habang nasa kalagitnaan ng pag-iinom. Kaya naman minabuti naming itigil muna yon at magkape. Nasa labas lang kami ng bahay noon at nagpapahangin. Umaasa kaming maitatangay ng hangin ang nararamdaman naming lungkot at pait papadudot.
Hindi pala magandang pulutan ng saluyot, no? Maselan ka lang. Ako kahit lupa, pupulutanin ko basta broken ako. Ang hirap mo namang kasama kapag broken ka. Lupa kagad ang cravings mo. At ugat ng puno. Oh, bakit biglang may pag-iyak ka dyan, Lisa? Gusto mo ng lupa? Pwede kong kumuha. Iniisip ko kasi kung ano mangyayari sa akin sa mga susunod, lalo kapag in-announce na ni Mark sa Facebook. Na-engage na sila ng bagong girlfriend niya. Uy, wag kang ganyan. Pati tuloy ako nalungkot kapag nakahanap si Tony ng taga Makati rin. Bakit naman kasi taga QC ako eh? Teka nga, akala ko ba okay na kayo? Alak pa more ba tayo uli? Gusto ko ng closure kay Mark. Puntahan ko na kaya siya. Oy, hindi pwede. Mamaya iba pa yung gawin nyo kapag pinuntahan mo siya para sa closure. Baka 2 rounds ng closure ang maganap. Buti pa tong si Lori eh. Itinatawa lang yung pagiging broken. Eh kung sabayan ko kayong umiyak, ano na lang mangyayari sa atin? Sa bagay. Tama yan. Dapat opposite energies tayo para hindi nagkakahilahan. Ang mature mo bigla. Nagamit mo yung opposite energy sa isang sentence. Sana lagi kang broken, Lisa. Che! Alam nyo kung anong magandang gawin ngayong single na tayo uli? Magpalit ng relationship status sa Facebook? Hindi ka pa nakapagpalit. Si Mark kasi bago pa kami mag-break, nag-change status na siya to single. Self-love na tayo, girls. Tayo muna, bago sila. Tama! Pero how? Pwede tayo magburakay, magpaspa, magpatarak ng gluta, magpa-bleach ng buhok. Ang gastos naman ng self-love mo. Baka naman pwedeng affordable naman. Hindi naman kailangan gumastos ng malaki para sa self-love natin. Pwedeng baguhin muna natin yung routine natin. Di ba dati masyado tayong focused sa relasyon natin kaya nakakalimutan na nating kilalanin ang mga sarili natin? Di na natin alam kung ano yung mga kailangan natin kasi masyado tayong nakatutok sa kailangan ng karelasyon natin. Medyo mahina ang utak ko today. Tsaka puro natin ang rumihistro sa lahat ng sinabi mo. Bigyan mo nga kami ng mas mababaw na example. Alam mo, tama ka, Lori. Tayo muna bago sila. Nagets mo yung sinabi ni Lori, Lydia? Ikaw lang naman tong hindi nakagets kasi mas mahal mo lagi si Mark kesa sa sarili mo. Hoy, hindi totoo yan. Wasus! Ano bang hindi totoo? Eh, mas inuna mo nga bilan siya ng birthday cake kesa bumili ka ng napkin mo. Ang ending, ako pa ang bumili ng napkin mo. Hindi mo pa nga ako binabayaran, ano? Bayaran mo na ako. Sa tingin ko lahat naman tayo nakalimutan ng mahalin yung sarili natin nung na-enjoy na natin yung pakiramdam na may ibang nagmamahal sa atin. Masyado tayo naging dependent sa pagmamahal nila para sa atin. Kaya hindi tayo nag-effort na mahalin ang mga sarili natin eh. Kaya nung binawi nila yung pagmamahal nila sa atin, hindi na natin alam kung saan tayo hahagilap ng pagmamahal. Wow! Gumana sa wakas ang utak mo, Lisa! Tama yan! Kaya simula ngayon, i-promise natin na sarili natin ang pipiliin natin. Sarili natin lagi ang unang mamahalin. Tangkilikin ang sariling katawan! Medyo lumihis ka ng konti, Lisa. Pero okay na rin, pwede na. Wala ka na talagang magandang narinig sa mga sinasabi ko, no? Opinion ko lang naman to. Irespeto mo naman. Oo, tama na yan. Baka mamaya pati sa friendship natin magkaroon ng breakup. Basta ayusin na natin mga sarili natin, ha? Mula ngayon, tayo muna. Okay ba? Hindi agad sumagot sina Lydia at Lisa sa sinabi ko, Papa Dudut. Mukhang napatanong pa sila sa mga sarili nila kung kakayanin ba nilang unahin ang sarili nila. Hinintay ko silang makasagot hanggang sa nakarinig ako ng sapilitang oo kay Lydia at gumaya na lamang si Lisa. Nagkwentuhan pa kami ng konti bago nagpasyang itulog muna ang mga plano namin. Masyado kaming napagod sa mga nangyari at napag-usapan namin. Kaya lang pagkapasok ko ng kwarto ay nakaramdam ako bigla ng lungkot. Madaling sabihin, napiliin ng sarili. Pero paano nga ba magsisimula kung nasanay kang ibalagi ang iyong inuuna? Pinilit kong humiga sa kama pero nakaramdam ako ng bigat ng loob. Yun ang kamang madalas na tinutulugan ni Rico kapag dinadalaw niya ako. Kailangan ko nang tanggapin noon na hindi ko na siya muling makakatabi sa kamang yon. Doon na naman sumilip ang lungkot, Papa Dudut. Alam kong natapanan lang ng pansamantalang band-aid ang sugat ko mula kay Rico. Alam kong linitaw pa rin ang sugat na yon. Pero kailangan kong maging matatag para sa sarili ko. Hindi ako agad nakatulog dahil sa kakaisip
kung ano pa ba ang pwede kong gawin para patunayan sa sarili ko na pinipili ko na siya at hindi na ibang tao. Maya-maya pa'y narinig ko sa kabilang kwarto si Lisa na nagbabato ng mga gamit niya. Pinakinggan kong mabuti yon at narinig ko rin ang malakas na pag-iyak niya. Hindi ko siya pinuntahan at narinig ko na lamang si Lydia na pumasok sa kwarto ni Lisa at saka dinamayan siya. Narinig ko rin na umiyak si Lydia habang pilit na pinapakalma si Lisa. Hindi na rin ako nakatiis pa at lumabas na rin ako ng kwarto at pinuntahan silang dalawa. Nadatnang ko silang pareho na nakahiga sa sahig at kapwa na nag-iiyakan. Nasaktan akong pinagbasdan sila, Papa Dudut. Hindi ko na rin kinaya pang maging matatag noon at sundin ang sinasabing opposite energies ni Liza. Napaiyak na rin ako bilang pagdamay sa kanila. Sinundan ko sila sa sahig at doon kami nag-iyakan. Nagyakapan kaming tatlo habang pilit na sinasabi sa mga sarili namin na tapos na ang iniisip naming fairy tale mula sa mga taong inakala naming makakasama namin hanggang sa dulo ng aming mga libro. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nakatulog kami sa sahig ng kwarto ni Lisa, Papa Dudut. Halos patanghali na noong nagising kami. Namugto ang mga mata namin at barado na rin ang mga ilong dahil sa tuloy-tuloy na pag-iyak. Natuyuan na rin kami ng lalamunan kaya nagsibango na kaming tatlo para pumunta ng kusina at uminom ng tubig. Binabad ko ang mukha ko sa malamig na tubig para mabawasan ang pamamaga ng mga mata ko at mga pisngi. Nag-make up naman si Lisa para maitago lang ang magdamag niyang pag-iyak, habang si Lydia naman ay naligo na. Nang matapos na namin ang kanya-kanyang gawain ay nag-aya akong umorder ng kape. Meron naman kaming kape noon sa bahay pero wala kaming lakas para magtimpla para sa amin. Masyado kaming nabugbog ng mga nangyari sa relasyon namin para gumalaw at hatiran ng kape ang mga sarili namin. Nang dumating na ang kape namin ay nakatulala kaming nakaupo sa sahig ng kusina habang ninanamnam ang mga nabili naming kape. Tig-iisa kami noon ng electric fan na nakatutok sa aming tatlo. Wala ni isa sa amin na nagsasalita noon at para bang kinakausap na lang namin sa mga utak namin ang mga kapeng iniinom namin. Umaasa kaming mabibigyan kami ng lakas ng kape para masimula na ang plano naming makalimot sa mga natapos na relasyon namin. Siguro mga halos 1 oras din kaming natahimik noon. Naubos na ang mga kape namin nang magpasya kaming mag-usap-usap na. Nakaupo pa rin kami sa sahig at nakasandalang sa pader. Wala kaming lakas para tumayo at magtungo sa mga komportableng upuan. Hindi namin alam kung aabutin kami noon hanggang magdilim sa ganong posisyon. Napailing na lamang ako nang pagmasdan ko ang sitwasyon naming tatlo. Nakakaawa kaming tignan noon kaya mas lalo akong nagpursiging pasiyahin ang sitwasyon namin. Kaya lang ay hindi ko rin talaga kaya. Lalo't dalawa sina Liza at Lydia na bitbit ko sa sitwasyon na yon. Nahila pa rin ako ng kalungkutan pero sa huli nagsabi na ako sa kanila na dapat na naming tulungan ang mga sarili namin. Sinimulan na naming pag-usapan kung paano namin sisimulan ng self-love na ipinangako namin sa aming mga sarili, Papa Dudut. Paano ba tayo magsa-self-love nito? Bakit sa amin mo tinatanong, Lori? Ikaw nga itong nagsuggest niyan. Ayoko nga sanang gawin yan eh. Ikaw lang tong mapilit kagabi. Lisa naman, parang kasalanan ko pang isuggest na mahalin ang mga sarili natin. Halatang wala talaga tayo nun sa katawan, no? I-search na lang natin sa internet yung tungkol sa self-love. O kaya, tayo na lang mag-discover kung paano natin ma-achieve yung self-love na yan. Paano kaya kung magburakay tayo? Magpaspa? Magpatarak ng gluta? Magpa-bleach ng buhok? Broken ka na nga, ulyanin ka pa. Sinuggest mo na yan kahapon, no? Kaya nga sinasuggest ko ulit ngayon, baka sakaling makonsider nyo. Ay kung gusto mong gumastos para mag-heal ka, ikaw na lang. Huwag mo na kami idamay ni Lori. Kaloka ka. Ang gastos mo mag-move on.
Nagtatalo na naman kayong dalawa. Hindi naman. Ganito lang talaga kami mag-brainstorm. Sinuggest ko lang naman kasi nung nag-move on ako sa mga ex ko dati, naglustay talaga ako ng pera para sa sarili ko. Ayun, nakalimutan ko agad ang feelings ko para sa kanila. Tapos ang bilis ko makahanap ng bago. Pwede kasing nakalimutan mo na yung feelings mo sa kanila. Pero naaalala mo bang pagmamahal mo sa sarili mo after nun? Ang lalim naman yan. Gusto ko lang naman mag-share na naka-move on naman ako dati. Check din tayo ng mas practical na paraan para mag-move on. Yung abot kaya, ganun. Paano kaya kung laitin natin mga ex natin? Hanapin natin lahat ng kapintasan nila. Libre naman yon. Ang mature naman ang naisip mong paraan. Hindi nga tayo gagastos pero diretso sunog tayo sa impyerno. May nabasa kasi ako na para mas mabilis tayong makalet go sa feelings natin sa mga ex natin, kailangan tanggalin natin sila sa pedestal. Gawin natin silang normal na tao na may mga kapintasan o imperfections. Parang nabasa ko nga rin yan. Sige nga, try nga natin. Ako mag-start. Ayoko kay Mark yung amoy ng bibig niya tuwing 8 a.m. Amoy bangus na bilasa na may konting bagoong. Sana sinabi mo na lang na masangsang yung amoy kaysa may pa-describe ka pa kung anong eksaktong amoy. Hindi ko na tuloy favorite ngayon yung bangus. Totoo kaya? Tinis ko yun ha. Kala ko love is blind lang. Pati pala pang amoy mo mawawala kapag tanga ka sa pag-ibig. Kay Tony, ayoko sa kanya. Ang dami niyang buta sa muka. Parang bawat dikit ko sa mukha niya, natatakot ako na baka lamunin ako ng mga butas tapos hindi na ako makaahon. Kumunoy ba, ganon? Grabe kayong manglait. O ikaw naman, Lori, anong ambag mo dyan? Hindi pwedeng kami lang yun ang lalait dito, ha? Siguro ang ayaw ko sa kanya yung parang kasi minsan. Teka, Oy! Kaloka, hindi niya matanggal sa pedestal si Rico! hindi naman sa ganun. Ang lakas makasuggest ng gagawin para makamove on sa ex at makapag-self-love. Pero ikaw naman pala tong hanggang salita lang. Teka nga kasi, hindi ko naman to napaghandaan. At kami, handa ba kaming ilabas lahat ng baho ng mga ex namin? Oy, speaking of baho, alam niyo bang si Tony kahit makailang ligo sa isang araw, ang baho ng tenga, amoy nilagang bagoong. Kadiri! O ano na, Lori? Dalawa na yung naambag kong panlalait, ha? Ano to, kami lang nilising mapupunta sa impyerno? Hay, sorry kung nasuggest ko to. Pero parang nagbago ng isip ko sa gagawin. O bakit bigla nagbagong isip mo? Huwag mo sabihing makikipagbalikan ka kay Rico, ha? Kami mismo ni Lydia ang kakaladkad sa'yo papuntang impyerno. Hindi na ako babalik sa kanya. Wala na rin naman siyang balak bumalik sa akin. Kaya lang, naisip ko habang nagsishare kayo ng kapintasan sa mga ex nyo, parang ang pangit pala. Bakit may kapintasan bang maganda? Ang ibig kong sabihin, hindi maganda na puro tayo galit sa ex natin. Kapag puro negative ang nakikita natin sa kanila, mas lalo lang tayong nakakaipon ng galit. Mas mabigat. Mas mahirap mag-move on. Sila chill lang, tapos tayo bigat na bigat sa galit natin sa kanila. So gusto mo patawarin natin sila? Lori, ayoko. Walang magpapatawad sa bahay na to. May naisip ako. May naisip ka na naman. Tapos pag nagawa na namin, biglang magbaback out ka. Seryoso na to. Makikisali na ako sa next na gagawin. Naisip ko lang kasi papadudot na hindi nga talaga magandang may hawak ka pa ring galit sa ex mo. Yun kasi ang dahilan para mas lalo kang hindi makapag-move on sa kanya dahil hindi mo siya magawang patawarin sa mga nagawa niya. Kung lagi ring pangit ang nakikita mo sa mga ex mo ay parang ang balik lang din noon ay sayo. Parang pinakita mo lang sa lahat na pumili ka ng maling tao at sa uli ikaw pa rin pala ang may kasalanan. Kaya naman mas maganda na lamang na buwagin na yung galit na nafe-feel sa mga ex namin. Hindi yun madaling gawin dahil nasaktan nila kami. Pero sa tingin ko ay yun ang pinakatamang gawin kaya nagdalawang isip din akong siraan si Rico, lalo na nung narinig ko ang kakaibang panlalait ni Lydia at Lisa sa mga ex nila. Gusto ko rin namang magambag ng lait, kaya lang parang pinigilan ako ng puso ko. Maganda pa rin naman kasi ang pinagsamahan namin ni Rico. Siguro'y talagang hindi nga lang kami para sa isa't isa.
Papadudot ibang atake naman ang sinubukan naming gawing tatlo. Sinabi ko kina Lydia at Lisa na mag-isip kami ng mga magagandang bagay sa mga ex namin. Tinanggihan nila ang suggestion ko. Mas lalo lang daw silang hindi makakapag-move on. Kaya naman sinabi ko na isipin na lang namin na nasa libing na kami ng mga ex namin. Isipin namin na namatay na sila. Hindi ba't kapag namatay ang isang tao ay saka lang tayo nakakaisip ng mga magagandang sasabihin tungkol sa kanya? Para mas madaling makaisip ng magagandang bagay sa mga ex namin. Ganon na lang ang pwede naming isipin. Kunwari na lang na namatay sila at kailangan naming magbigay ng huling tribute para sa kanila. Doon pa lang ay pumayag noon sina Lydia at Lisa. Sa una ay natahimik kaming tatlo at nag-iisip ng mga magagandang ginawa o ugali ng mga ex namin. Nahirapan kami sa umpisa dahil iniiwasan naming maging marupok sa tuwing naiisip namin ang mga magagandang ginawa nila sa amin o mga magagandang ugali na ipinakita nila sa relasyon namin. So dapat, isipin natin na patay na ang mga ex natin? Kunwari nasa lamay nila tayo, ganon? Oo, para mas feel natin yung pagsasabi ng magagandang bagay tungkol sa kanila. O ikaw na mauna, Lori. Baka mamaya bigla na namang magbago yung isip mo. Totoo. May trust issues na nga kami sa mga ex namin, dumadagdag ka pa, Lori. Sorry na nga. Hindi lang pala talaga ako komportable na magsabi ng hindi maganda kay Rico. Uy, mahal pa rin niya. Mas marupok ka pa pala sa inaanay na kahoy. Dali na, Lori. Ikaw na ang unang maglibing sa ex mo. Ito na nga. Ay. Para kay Rico. Para sa mga gabing pinilit niyang magpuyat para masamahan akong tuparin yung mga pangarap ko. Para kay Rico. Para sa paborito kong sopas na lagi niyang niluluto sa tuwing malungkot ako. Ang ating tugon? Rest in peace, Rico. Ako naman. Para kay Tony at sa kagwapuhan niya, kaya busog ako lagi sa kilig at pantasya. Ito naman? Masyado ka namang mababaw. Itsura lang pinagpapasalamat mo sa kanya. Uy, kanya-kanyang entry to, Lisa. Ano ba? Walang pakialaman. Pero itsura lang ba talaga? Honest naman kami na itsura talaga yung gusto namin sa isa't isa. So ayun nga. Para kay Tony, salamat sa pagiging totoo mula simula hanggang dulo. Ang ating tugon, Rest in peace, Tony. Para kay Mark at sa, para kay Mark. kaya mo yan, Lisa. Para kay Mark, sa bago niya, magsama silang pareho sa impyerno. Sana matusta sila ron forever. Ang ating tugon. Uy, not following instructions! Foul yan! Anong foul? Basketball lang? Di ba nga ang usapan natin, Lisa, magsabi ng magaganda sa mga ex natin bago natin sila ibaon forever? Kung may chance lang, ibabaon ko talaga siya sa lupa. Ang kapal na mukha niya. Ako pa gagawin niyang consultant sa engagement ring na binili niya? Paano ka makaka-move on yan kung galit ka? Masisisi niyo ba ako kung galit pa rin ako sa kanya? Hello! Kagabi lang kami nagkahiwalay, no? Tama ka rin naman dyan, Lisa. Dapat naman talaga nating damhin ang emosyon natin. Dahil dyan, sasamahan din kitang magalit. Para kay Tony na ubod ng kuripot! Ultimo pa sa lubong niyang pastilya sa akin, siningil pa! Huwag kang mag-rest in peace hanggat hindi mo nababawasan ang kakuriputan mo! Che! Para kay Mark na hindi naman level 5 sa kama, pero kung magyabang sa mga kakilala, akala mo halimaw. Para kay Tony na walang ibang ginawa kundi magreklamo sa layo ng QC at Makati! Akala mo Luzon at Mindanao lagi ang layo! Napakatamad mo! Para kay Mark na lagi nakakalimo tuwing anniversary namin. Kung pwede ka lang pakainin ng kalendaryo nung tayo pag ginawa ko na sana. Para kay Tony na laging may bit-bit na pang-shave sa bag, pero walang mouthwash! Ang lala ng amoy ng laway mo! Para kay Mark na hindi makontento sa luto kong sinigang. Kulang raw sa asim. Palibhasa na immune na siya sa asim ng mukha niya tuwing alas 8 ng umaga dahil sa amoy ng bagoong niyang hininga.
Pero kahit ganun si Tony, minahal ko naman yon. Kahit laging kuripot at hindi maintindihan yung amoy ng bibig, minahal ko yon. Eto pa! Bukod sa hininga, may seasonal asim din tong si Mark tuwing summer at last 2 weeks ng October. Pero kahit ganun, minahal ko yun. Share ko lang ha. Kahit maraming kapintasan si Tony, naging maayos din naman siya sa akin dati. Hindi yan nalilate sa usapan namin. Tsaka lagi niyang naaalala mga importanteng ganap sa relasyon namin. Siya pa nga yung laging nakakaalala ng anniversary namin eh. At kahit alam kong kumukuha lang siya ng abubot o ulam sa bahay nila para iregalo sa akin, ayos pa rin yun. Basta ang importante, naaalala niya ako. Ako naman napoprovide niya yung love language ko. Ano ba yung love language mo? Chismis! Siya talaga yung magandang kachismisan kasi walang nakakalabas. Marami rin siyang supply ng chismis. Tsaka lagi siyang may reaction kapag may chika ako. Sinasabayan niya lagi yung energy ko. Tsaka si Tony, kung magpakita yun ng support sa karir ko, iba! Kinaya ko lahat kasi lagi niya akong sinasalubong ng moral support at para sa akin, sapat na yon. Si Mark yung mas nauuna pa sa akin na maging masaya kapag may magandang nangyayari sa akin. Nadadala tuloy ako. Mas lalo ako nagiging masaya. Ang ating tugon. Rest in peace, Mark. Tony. Kinailangan lang pala ni Lisa at Lydia na tanggalin ang galit sa puso nila at ang unang paraan para doon ay ang damdamin ng emosyon. Hinayaan ko silang ilabas lahat ng galit na nararamdaman nila kung yon ang paraan para huminahon sila. Yon ang naging paraan para marinig nila ang bulong sa mga sarili nila na oras na para kabutihan naman ng iba ang makita. Hindi ko naman sila masisisi kung yon ang nararamdaman nila. Napagdaanan ko rin naman ang mga yon noong time na nagkahiwalay kami ni Rico. Hindi ko lang pinakita sa kanila ang galit ko. Tanging ang kwarto ko tuwing 2:00 ng madaling araw ang nakakasaksi kung paano ako maggalit kay Rico at sa mga hindi namin napagkasundoan noon. Mga galit na itinago ko noong kami pang dalawa. Mga galit na nakasira rin sa aming relasyon. Hindi naging madali ang pagkawala ng galit para sa akin dati. Lalo na't pakiramdam ko ay dihado ako sa relasyon namin. Pero inaral ko kung paano mawala ang galit na yon at napakinabangan ko rin kahit papaano. Mahirap lang sa umpisa, Papa Dudut, pero kaya ko. Inaya ko si Liza at Lydia para lumabas at magpahangin after ng ginawa naming libing sa mga ex namin. Pumunta kami sa pinakalumang fast food malapit sa bahay namin. In-order namin lahat ng gusto namin kainin. Mga pagkain na pinigilan naming huwag kainin sa takot na manaba kami at magmukhang oily na pwedeng maging dahilan para iwan kami ng mga karelasyon namin. Malaya na naman kami. Malaya na naming magagawa at makakain ng mga gusto namin. Nag-celebrate kami noong araw na yon sa nakita naming tagumpay ng unang hakbang namin sa pag-move on at pagsa-self-love. Nagkatawanan at nagkaiwasan muna sa usapang ex. Marami kaming pinag-usapan para marinig muli namin ang mga tawa sa aming mga bibig. Hindi naging madali yon dahil pasaglit-saglit pa rin sa isipan ang mga ex namin. Alam naming marami pa kaming dapat gawin para magamot ang mga sugat namin, Papa Dudut. Pero masaya kaming nakapag-umpisa na bago pa lumalayon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nagpatuloy ang buhay namin kahit na ang hirap, Papa Dudut. Nag-focus kami sa trabaho para lang hindi maisip ang mga ex namin. Pero hindi naman yon nangyari. May times na masaya naman kami at nagpapasalamat na nawala na sa paligid namin ang mga ex namin. Kaya lang ay may mga pagkakataon din noon na gusto naming tumakbo pabalik sa mga ex namin lalo kapag naiisip namin ang mga magaganda nilang katangian. Parang ang nagsisi kami na pinag-usapan pa namin ang mga magagandang katangian ng mga ex namin. Dahil parang yon ang nag-trigger para ibalik namin sa pedestal ang mga ex namin. After 40 days ay nag-meeting ulit kami ni Lydia at Lisa. After kasi ng ginawa naming libing sa mga ex namin ay hindi namin sila pinag-usapan pa. Kaya naging mahirap yon dahil tinataboy namin ang dapat na pinapakiramdaman namin.
Natakot na kasi kaming makaramdam ng sakit. Natakot na kaming isipin na inabandona na kami ng mga dating minahal namin dahil nakapili na sila ng taong higit pa sa amin. Kulang talaga kami sa pagmamahal sa sarili namin kaya ganon lagi ang nararamdaman namin. Sa nangyaring meeting ay naging open kami sa totoong nararamdaman namin. Inamin na mas naging mahirap ang buhay namin mula noong nawala ang mga ex namin. Nahiya lang kaming mag-open up sa isa't isa dati dahil nga nilibing na namin ang ex namin. Pero alam namin na bumangon muli sa hukay ang mga ex namin kaya nagawa nila kaming multuhin. Walang gabing hindi kami ginagambala ng mga multo na nakaraan namin. Paulit-ulit na humihiling na sana'y dalawin namin. Kaya nagpasya kaming 3 na dalawin ng mga nilibing naming ex. Pinag-usapan namin kung paano ba kami uusad sa pagluluksa namin kung patuloy kaming ginagambala ng mga ala-ala nila. Nag-aiyakan na rin kami dahil hindi na namin kaya ang lungkot na nararamdaman namin. Nag-share kami ng mga pinagdaanan namin habang pilit na kinakalimutan ng mga ex namin. Hindi madaling pakinggan ang mga yon lalo't parang mas lalo pang binukas ang mga sugat. Mas lalo kaming nag-crave ng closure na may halong hiling na sana'y bumalik kami sa dati, Papa Dudut. Lori, ayoko na talagang gawin yung sinabi mong mag-isip lagi na magaganda sa mga ex natin. Ako rin. The more na ginagawa ko yun, the more na gusto kong bumalik kay Tony. Tapos lalo tuloy akong nalulungkot kasi feeling ko si Mark na yung best para sa akin. Okay, naintindihan ko kayo. Ganyan din naman nararamdaman ko. Pero hindi talaga mali na mag-isip ng maganda sa ibang tao. Dapat naman talaga. So ano na ngayon ang gagawin natin? Para akong umaatras sa pag-move on eh. Ganito na lang. Kesa isipin natin paulit-ulit yung magaganda tungkol sa mga ex natin, bakit di natin simulan sa sarili natin? Mag-iisip kami ng maganda sa sarili namin? Paano yun? Nakikita nyo na ba kung anong problema? Wala talaga tayong bilib at pagmamahal sa mga sarili natin. Ni wala tayong maisip na maganda sa sarili natin. Uy, may naiisip naman ako maganda sa sarili ko. Sige nga, ano yon? Kaya ko magmahal ng iba higit pa sa sarili ko. Eh di lumabas din na hindi mo ganun kamahal ang sarili mo. Kaloka ka, Lisa. Laging mali ang sagot mo. Ikaw, Lydia, kala mo lagi kang tama. Sige nga, patunayan mo sa amin kung paano mo mahalin ang sarili mo. Bakit? Sinabi ko bang mahal ko ang sarili ko? Invento ka masyado, ha? Kaya nga simulan na nating ilagay sa pedestal ang sarili natin. Alam nyo, naisip ko lang, pinatay at nilibing na natin yung mga sarili natin mula nung nagmahal tayo ng iba eh. Ang hirap mo maging broken, Lori. Masyado kang malalim. Sa simpleng salita, tinalikuran natin ang sarili natin. Harapin na natin ngayon para makausad na tayo. Buhayin uli natin yung mga sarili natin. So mag-iisip tayo ng magaganda tungkol sa atin? Oo, para makita na hindi tayo nawalan. Tayo ang totoong kawalan. Bet ko yan. Sige, start ulit ako. Or pwedeng si Lydia muna. Pwedeng si Lori muna. Kasi baka mamaya mag-back out na naman yan, tapos makaisip na naman ng bagong activity natin. Gusto ko yung pisngi ko sa umaga kapag bagong gising. Mapula lagi. Tisay nga raw akong tingnan sa umaga, sabi ni Rico. Pisngi ko raw ang paborito niya, Kaya paborito mo na rin, ganon. Hindi kaya gusto mo lang ang pisngi mo dahil gusto ni Rico? Hindi siya amoy self-love, ha? Amoy nanghihingi ng validation sa iba. Ekis ka dyan, Mare. Tama si Lydia. Dapat sa'yo mismo galing at hindi sa ibang tao. Kayo ba? May naisip kayo sa sarili nyo? Sa totoo lang, nakadepende rin ako sa sasabihin ng iba tungkol sa akin eh. Kung ano yung magandahan sila tungkol sa akin, yun ang paninindigan ko. Pleaser ako eh. Anong gagawin natin ngayon? Gusto niyo mag-cry? Kasi ready na ako. Hindi tayo iiyak. Alamin natin kung bakit tayo ganito. Tanga lang siguro tayo. Tapos, pwede na ba mag-cry? Pangalawang suggest ko na to, ha? Pansinin niyo naman. Ayoko na ring umiyak.
Gusto ko na ring maintindihan kung bakit ako ganito. Kung bakit lagi akong kinukulang ng pagmamahal sa sarili ko pero sa iba, bigay todo ako. Teka, habang dumadakdak ka dyan, Lisa, may na-research ako sa internet. Dahil daw sa insecurity natin, kaya gusto nating mang-please ng ibang tao. Kapag nakuha natin yung approval nila, parang na-validate na rin daw yung sa atin. Ang tanong, bakit nga ba tayo lumaking insecure sa sarili natin? Bakit ang baba ng self-confidence natin? Nung bata ako, lagi akong kinukumpara sa mga kapatid ko. Hindi rin ako yung paborito. Kaya kailangan ko laging patunayan ang sarili ko. Ako naman, lagi kong naririnig yung nanay ko na sinisiraan ako sa ibang tao. Nasa kabilang kwarto lang ako nun. Pero rinig ko kung paano ako pintasan ng nanay ko sa ibang tao. Mula nun kapag may bisita, ayoko nang lumabas ng kwarto kasi pakiramdam ko ang pangit na ng tingin nila sa akin. Ako naman yung tatay ko, mula nung nagkahiwalay sila ni nanay, paiba-iba na kasi siya ng nakarelasyon. Okay lang sana yun eh. Kaso, ang pakilala niya sa akin sa mga nagiging girlfriend niya, pamangkin lang daw niya ako. Lagi niya akong dinidinay na anak niya sa iba para magmukha lang siyang binata. Ang laki pala ng impact ng childhood natin sa mga relasyon natin, no? Oo nga, ngayon ko lang naisip. Paano kaya kung naging maayos ang mga magulang natin sa pagpapalaki sa atin, no? Ito ang tanong ni Lydia na nakapagpaisip sa amin. Kung naging maayos sa mga magulang namin sa amin ay maayos din kaya ang pinuntahan ng mga relasyon namin. Kung nagabayan kami ng mas maayos, malalaman din kaya namin kung sino ang makakabuti para sa amin. Napagtanto namin na ang mga pinili naming karelasyon ay mga taong sumailalim o sumasalamin sa mga magulang namin. Doon kami naging komportable kahit alam naming mali. Naghanap kami ng karelasyon na katulad ng mga magulang namin dahil bukod nga sa komportable ay umaasa sa sulok ang batang kami na magagawa naming ayusin ang hindi namin naayos sa aming mga magulang noong bata pa lamang kami. Parang kahit papaano ay nagkaroon kami ng kontrol sa buhay namin sa mga naging relasyon namin na hindi namin nagawa sa poder ng mga magulang namin. Naging klaro na ang lahat sa mga naging relasyon namin. Naliwanagan kami bigla at kahit papaano ay nakaramdam kami ng ginhawa. Hindi kami nakakapit sa mga ex namin. Nakakapit kami sa mga trauma na dulot ng mga magulang namin at lahat ng yon ay nagre-reflect sa mga nakarelasyon namin. Kaya naman pala hindi kami makaalis sa mga ex namin noon kahit alam naming toxic na. Umaasa kasi kami noon na sa tulong ng relasyon namin sa mga ex namin ay magagawa na naming ayusin ang nasirang relasyon sa mga magulang namin. Pero hindi pala ganon ang kalakaran at hindi dapat maging ganon ang sistema. Sa pagkakataong yon ay ibang bagay ang inilibing namin. Ang mga namuong trauma sa amin mula pagkabata. Yun pala ang dapat naming inilibing na naging dahilan para pumili kami ng mga taong hindi healthy para sa amin. Yun na ang simula ng tamang direksyon sa buhay namin. Kaya naman nilista naming lahat ng mga childhood trauma namin. Mga pait mula sa kabataan namin. Doon kami mas naiyak kumpara sa ginawa naming pag-iyak sa breakup sa mga ex namin. Doon kasi talaga ang ugat ng lahat ng mga nangyari sa buhay namin at oras na para putulin ang ugat na yon. Bago pa tumibay ang kapit namin, magkakaharap kami ni na Liza at Lydia habang hawak ang mga nilista naming trauma mula sa mga magulang namin. Handa na kaming lumaya, Papa Dudut. Ililibing na naming noon ang mga totoong sugat ng nakaraan mula sa amin. Ready na kayo? Tama ba? Iisa-isahin natin lahat ng trauma na inabot natin sa mga magulang natin? Tapos, Papakawalan na natin yon at papatawarin. Saka pupunitin yung papel, tama ba?
Oo, para madrama. Ako na mauuna. Wow, nag-volunteer si Lydia. Kala ko ako na naman ang dapat mauna kasi feeling mo magbaback out uli ako. Ready na kasi ako. Sure na rin kasi ako sa mga sasabihin ko. Para sa tatay ko. Para sa tatay ko na kinahiya ako sa mga nakakarelasyon niya. Hindi ko alam kung anong dahilan mo para gawin mo yon, pero pinapatawad na kita. Para sa tatay ko na naging dahilan para hindi ako maging sigurado sa lahat na naging karelasyon ko. Papatawarin na kita. Pinapatawad na kita. Para sa mga magulang ko na pinaramdam na hindi ako ang paborito. Laging pangalawa o huli lagi sa mga kapatid ko. Hindi napapansin ang magandang nagawa ko pero mabilis ang mga mata para makita ang mga pagkakamali ko. Nakakapagod laging patunayan ang sarili ko sa inyo. Kung lumayo man ang loob ko, sana alam niyo kung bakit. Pinapatawad ko na kayo. Akala ko sa mga kaibigan at katrabaho ko lang mararanasan ng pangbabackstab. Pati pala sa sarili kong magulang. Sa magulang ko pa nagsimula. Para sa nanay ko na lagi akong sinisiraan sa ibang tao. Sa nanay ko na kahit alam niyang nasa paligid lang ako, kaya pa rin niya akong i-backstab at hindi man lang makaramdam na mali ang ginagawa niya. Dahil sa'yo, lagi kong binabantayan ang sasabihin ng ibang tao tungkol sa akin. Dahil sa'yo, wala na akong tiwala sa mga nakapaligid sa akin. Dahil sa'yo, mas pinili kong magduda lagi sa intensyon ng iba dahil ang sarili kong nanay hindi magandang pinapakita sa akin. Papatawarin kita kasi alam kong kailangan ko na. Papatawarin kita kahit ang sakit pa rin talaga. Lydia, okay ka lang? Hindi, kasi bigla ko lang kasing naalala yung unang boyfriend ko. Tiniis ko na i-deny niya ako sa ibang tao. Ganon din yung sumunod kong karelasyon. Kinakahiya rin niya ako sa iba. Laging ganon yung napipili ko kasi may kinalaman pala yun dun sa trauma na inabot ko sa tatay ko. Ganon yung gusto kong pag-ibig kasi dun ako nasanay. Mali pala yung ganon. Ako naman lagi kong napipili yung mga lalaking ang taas ng tingin nila sa sarili. Tapos, laging mababa ang tingin nila sa akin. Kasalanan ko rin naman. Kasi ako naman yung walang bilib sa sarili ko. Ang baba ng self-confidence ko. Pakiramdam ko lahat ng nakakarelasyon ko, may makikitang mali sa akin kapag tumagal. Tapos iiwanan nila ako. Lagi akong insecure. Kabado ko lagi sa tuwing may makakasulubong kami mga babaeng sa tingin ko mas maganda kaysa sa akin. Lagi kong iniisip na kinukumpara ako ng mga nakakarelasyon ko sa mga babaeng yun. Ang lala. Hindi ko alam na nagsimula pala yung takot na yun sa mga magulang ko. Ikaw, Lori, ano yung pattern mo sa mga nakakarelasyon mo? Di ba sa pagkakaalam ko, nakadalawa ka lang. Si Rico na yung pinakamatagal at saka pinakaminahal ka. Nagulat talaga kami nung sinabi mong hiwalay na kayo. Kasi sagana kaya sa green flag si Rico. O kami lang ang nag-iisip nun? Totoo naman, Lisa. Sagana nga sa green flag si Rico. Hindi naman kami aabot ng halos 10 years kung hindi. Anong naging problema? Ako, Ikaw yung red flag. Toxic ka, ganon? hindi ako makaramdam ng saya dun sa peaceful na relasyon namin. Ikaw lang yata yung bukod tanging nagsasabi na ayaw mo ng peaceful na relasyon. Sa tuwing nagiging maayos at tahimik ang relasyon namin, dun ako naghahanap ng problema. Mas nagiging peaceful ang pakiramdam ko sa gulo at away na hindi naman dapat. Kaya lang, lumaki ako sa magulong pamilya. Kaliwat kanan ng gulo at away. Yun ang akala kong pagmamahal. Laging may gulo pero hindi aalis. Kaya nung nakilala ko si Rico, iba naging lagay sa akin. Hindi ako mapanatag kasi hindi ako sanay sa payapa at maayos. Kaya kanya iniwan? Ako ang nang iwan.
Kasi masyadong maingay sa akin yung kapayapaan sa relasyon namin. Naiintindihan ka namin. Kung ano yung nakalakihan at nakasanayan natin, yun ang hahanap-hanapin natin sa mga nakakasalamuhan natin, lalo na sa mga relasyon natin. Kaya nga maganda na nalaman na natin to. Ngayon, wala na talaga akong galit kay Mark. Biktima lang din talaga siya ng trauma ko. O mas magandang sabihin na broken din silang katulad natin. Kaya sila ang na-attract sa atin. Sila yung namamagnet natin. Kasi katulad natin sila. Kaya para sa bubog ng nakaraan, Para sa mga trauma mula sa ating mga magulang. Iiwanan na namin kayo. Dahil deserve namin gumaling mula sa mga sugat na dinulot nyo. Sabay naming pinunit ang mga papel na pinagsulatan ng trauma namin mula pagkabata, Papa Dudut. Yon ang simbolo ng pagkilala at paglaya namin mula sa mga bagay na yon. Siyempre alam naming hindi roon magtatapos ang sugat. Na-expose na ang mga sugat namin at kailangan namin gumawa ng paraan para hilumin yon. Gumasos kami para makapag-move on, Papa Dudut, hindi sa Boracay o kahit na anong spa or gluta. Hindi rin namin ginalaw ang mga buhok namin tulad ng ginawa ng ibang mga babae. Gumasos kami sa therapy at nagpatingin kami sa mga psychiatrist na tumutulong sa mga katulad naming may inner child trauma. Mga tumutulong sa mga hindi nagabayan at naalagaan ng maayos ng mga magulang nila. Doon namin mas lalong nakilala ang sarili namin. Doon namin nagawang iiyak lahat ng mga naipon naming galit. Doon nagsilabasan ng mga alaala na nakatulong para mas makilala namin ang aming mga sarili. Hindi yun naging madali, Papa Dudut, pero yun ang naging simula ng pagmamahal namin sa aming mga sarili. Hindi naaaral sa loob ng ilang araw o linggo ang buong pagmamahal sa sarili natin. Araw-araw may bago tayong nalalaman tungkol sa ating sarili sa tuwing umaatras tayo para masilip ang nakaraan. Kaya masasabi kong isang mahabang journey ang pagmamahal para sa sarili. Araw-araw may makikita kang mali o kapintasan sa sarili mo. At kailangan mong tanggapin yon dahil parte yon ng pagmamahal at pagkilala mo sa sarili mo. Para kung sakali mang mapansin ang mga imperfection mo ng ibang tao, ay hindi nila yon magagamit laban sa iyo. Dahil kaya mo nang tanggapin kung sino at ano ka. Kung meron mang ibang tao na magsasabi ng hindi totoo sa iyo ay hindi ka na mabilis na maapektuhan dahil kilala mo na ang sarili mo. Nung una ay hindi rin namin yon naintindihan dahil kailangan naming laging ipaglaban ang mga sarili namin sa iba. Pero noong nagsimula na kaming mahalin at kilalanin ang mga sarili namin ay hindi na namin kailangang patunayan sa iba na mali sila. Tahimik namin pinaglalabanan ang mga sarili namin at sana'y magawa ninyo rin yon, Papa Dudut, at sa lahat ng mga nakikinig. Hanggang dito na lamang po ang aking liha. Maraming salamat at sa lahat ng bumubuo ng number 1 radio station ninyo, ang Barangay LS 97.1. Maraming salamat dahil binigyan ninyo kami ng tsansa para ipakita ang pagmamahal sa sarili namin para sa iba. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Lori. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever.